naman yan. Start na ba yung video? Seryoso? Okay. Hello! Ako nga pala si Kyle. Nandito ako para pag-usapan kung bakit nga ba ang mga tao ay hindi nakukontento. Bakit nga ba? Halimbawa, yung mga taong naiinggit kahit nasa maayos at marangyang pamumuhay na sila, naghahanap pa rin sila ng mga bagay na wala sila. May mga tao din naman na kabibili lang nito, tapos maya-maya, gusto ko nito, gusto ko niyan, diba? Tapos sasabihin mo, ang pagsisisi nasa huli. Hindi ka lang talaga marunong makontento. Pero ganun pa man, tao lang din naman tayo. Hindi tayo perfecto. It's a human nature. Kasi marami tayo nakikita. Tulad ng mga tao na meron sila na wala tayo. Kaya naghahanap tayo ng mga bagay na makakapag-satisfy sa atin. Anyway, kaya sa mga taong nagdadrama at feeling wala nang kwenta yung kanilang buhay, ito lang ang mapapayo ko sa inyo. Lagi niyong tatandaan, merong isang bagay o katangian ang isang tao na wala ka. At meron kang katangian o isang bagay na wala ang ibang tao. Kaya wag kang maiinggit dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang katangian. Anyway, ang sa akin lang naman, okay lang naman na hindi makontento. Wag lang yung aabot sa point na hindi na natin napapahalagaan yung mga bagay na meron tayo. Tulad ng kunyari, may nakita kang iba, tapos gustong-gusto mo siya, tapos itatapon mo na lang yung meron ka ng ganun-ganun na lang. Ikaw ba? Gusto mo ganun? Kaya kung ako sa inyo, itigil nyo na yung mga pagdadrama nyo. Gusto ko din nun. Magkakaroon din ako niyan. Someday, naghintay ka lang. Dapat pala yun na lang yung binili ko. Sayang tuloy yung pera ko. Visit. Wala akong pera. No! Gusto ko din nun. Gusto ko nun. Stop that, okay? Hindi na kasi nakakatuwa. Anyway, for me, there's nothing permanent in this world except change. Contentment is depending on one's happiness. May mga tao naman siguro na nagiging kontento sa buhay, kaso as the days goes by, parang nagiging boring na ang buhay para sa kanila to the point na hindi na sila magiging masaya. Then pag dumating ang ganitong pagkakataon, napapaisip sila ng something new na makakapag-boost ulit ng drive nila sa buhay. Tulad nga ng sinasabi ng ibang example, yung mga mayayaman, it appears na parang wala silang contentment sa yaman nila. Pero actually, yung iba ay pinagpapatuloy lang nila yung mga ganung cycle to sustain other things na ginagawa nila, like yung charity works or some other things na nakakapagpaligaya sa kanila. Kasi yun ang source eh. So pag tinigil nila yun, pwedeng walang mag-sustain dun sa mga existing nilang ginagawa at mga balak gawin pa. Gets? On the other note, sabi ng kasabihan sa atin na ang buhay ay parang gulong. Totoo naman yun. Gulong na umaandar, kaya habang nabubuhay ang tao, dapat patuloy na umaandar yan at nakakarating sa iba't ibang lugar. Minsan, napapatihil ka on some point dahil yun ang time na gusto mong malasap yung sarap ng moment na yun. Or pwedeng kabaliktaran ng sarap, which is hirap. Pero tulad ng gulong, hindi yan habang buhay dun lang titigil sa isang lugar dahil aandar ulit yan para makarating sa ibang lugar. Tuluyang hihinto lang yan kapag wala ng gasolina, or in reality, kapag wala ka ng hininga. Gets? It's all about defining human wants and needs. Ganun lang yun. Kaya huwag kakalimutan mag-comment at subscribe and support Filipino vloggers.
tulad ng sabi ni Roger. Bye-bye! Shoutouts nga pala kay John Ferrer.